Hello guys, good evening guys. Ay, good evening, good afternoon guys. Good afternoon guys. Good afternoon mga pre. Mga pare ko. Good afternoon mga pare. Good afternoon guys. Good afternoon guys. Good afternoon. Review na naman tayo guys ha. Review na naman ulit. Huwag kayo magsawa. Hello Dams. Hello Tol. Dams, Dooms. Kahit ano dyan. Hello Tol. What's up? Thank you John Vincent. Thank you sa roses. Thank you for the roses, Tol. What's up, guys? Guys, ulit, magre-review ulit tayo ngayon. Tapos may review ulit tayo mamayang gabi, okay? Dalawang review tayo ngayon. Ang review natin ngayon is, dalawa ulit. Isang tanghali, tapos isang gabi. Okay, hello, Mamang. Tapos hello kay Prek TZ. Good afternoon, sabi niya. Good afternoon. Adrian, thank you sa pag-share. Thank you, guys, sa mga nag-share ng live natin. Word problem. Puro word problem naman, Tol, to, ah. Puro word problem naman to mga to guys ha. Anong name mo sa Blue App sir? Same din dito sa pangalan ko sa TikTok guys. Guys, tap muna bago tayo mag-start. Please guys. Eto guys, kailangan natin ng common sense sa mga question yan. Kasi medyo mahirap to eh. Ilang items? 45. Recorded? Syempre naman, ako pa. Syempre recorded tol. Ako pa tol. Joke lang. Recorded guys. Bawal tayo maging humble guys. Okay, dapat humble lang tayo. Okay, humble lang. Humble lang. Okay, sa number 1, anong sagot niyo sa number 1? Ano yan? Ano yan guys? Ano mga kino-comment nyo? Di ko alam yung mga meaning guys eh. Okay, let's solve. Number 1 guys. Let's solve. Ito kasi yung sabi sa number 1. Okay. Yung 4% daw, 4% ha, imumultiply daw natin sa 6%. Okay, yung gagawin mo dito, gagawin mo munang decimal ha. Gagawin mo munang decimal. Eto, sa decimal is 0.04. Multiplied by 0.06. Okay, gagawin mo muna silang decimal. Okay, paano mag-multiply ng decimal pag madali lang? Pag madali lang, paano mag-multiply ng decimal? Ito lang oh, 4 multiplied by 6 muna. 4 multiplied by 6 is 24, di ba? Tapos, ilang decimal places ang meron tayo? 1, 2, 3, tapos 4. So, jump tayo. 1, 2, 3, tapos 4. Dito yung decimal place, mag-add ka ng 2 0. Take note ha, hindi yan naka-percentage. Okay, decimal pa lang yan, guys. Kasi, ginawa nating decimal yung percentage. So, yung sagot natin is decimal pa lang. Hindi pa yan naka-percentage. Di ba pag magpa-percentage tayo, imumultiply mo lang yan by 100 or mag-move ka ng 2 decimal place pa right? Para maging decimal yan, ay para maging percentage, mag-jump ka ng 2 decimal places pa right? Di ba? Jump to right. Okay, jump ng 2 pa right. So, isang jump, pangalawang jump. Okay, ang sagot natin is 0.24%. Okay, bakit? Kasi nga yung nakuha natin, di ba, is 0.0024. Gagawin mo yung decimal, guys. Okay, ang magiging decimal niyan is 0.24%. Okay, nalilito kayo? Huwag kayong malito, guys. Guys, huwag kayong malito. Huwag tayong malito, guys, ha? Huwag tayong malilito. Kaya natin yan, guys. Okay, kaya natin yan. So, sagot natin, number 1 is, syempre, letter A. Dito sa number 2, guys, dalawa yata yung sagot natin dito. Dalawa yata yung magiging sagot. Okay, number 2. A number, yung number down natin is nag-increase siya ng 18%. Tol, 18% yung increase niya. Tapos, yung number down natin ulit is nag-decrease siya ng 15%. Okay, bibigyan ko muna kayo ng clue para masagot nyo. Pag walang given na number, tol, palagi tayong 100% yung basis. Okay, pag walang given na number, tapos percentage, palaging naka-percent. Ay, 100% yung total, sorry. Okay, first step. First step natin, yung 100% daw, is tumaas siya ng 18%. Okay. Tapos, yung 100% natin, bumaba daw siya ng 15%. Okay? Plus 18%, tapos minus 18%. 100 plus 18% is 118%, di ba?
Diba? Tapos, yung 100% na yan, mababawasan ng 15%. It would be 85% yan siya. Okay, ang gagawin nyo dito, gagawin yung decimal, tapos mag-multiply tayo. Eto, in decimal is 1.18. Multiplied by 0.85. Okay? 8 times 5 is 40. 5 times 1 is 5, plus 4 is 9. Tapos 5 dito. 64 carry 6. 14 carry 1. Tapos 9. Okay? 0, 3 carry 1. 0 carry 1. 10. Okay? Ilang decimal places ang meron? Di ba may 4 tayong decimal places? So, 1, 2, 3, tapos 4. It would become 1.003, or pag percentage tayo guys, it is 100.3%. Okay? Nagsimula tayo sa 100%, natapos tayo sa 100.3%. So, magiging sagot natin is either letter B or letter A. Pwede yung dalawang yan guys. Okay, take note ha. 4 kasi na decimal places dito, kaya 4 din yung bilang natin. Tapos, yung 1.003, pag ginawa nating decimal, it is 100.3%. Compare mo na lang to dito. Okay, hindi 103% ha. Sobra na yung sagot nyo if ever. Hindi pwede ang i-guys kasi magkaiba ang 3% sa 0.3%. Okay, magkaiba sila guys. Magkaiba. Bakit nag-multiply? Kasi yan yung procedure natin guys eh. Kailangan nating mag-multiply para makuha natin yung difference nila. Take note guys ha, hindi pwede yung 3% kasi magkalayo sila. Magkaiba ang 0.3 sa 3%. Malayo ang pagitan nila. Okay, good job. Good job. Number 3 tayo guys. Number 3. Number 3 guys, sabi dito, 5 over 6x minus 4 is equal to 8. Ano magiging sagot natin dito, guys? Ano magiging sagot natin dito? Transposition lang to, guys. Magta-transpose lang tayo dito, guys. Let's check, guys. Okay, let's check. Eto, guys, di ba yung negative 4, ililipat lang natin siya sa kabila. It would become positive na. So, magiging 5 over 6x is equal to 8 plus 4. Nakakasunod? Nakakasunod kayo guys? Nakakasunod? Ngayon, ang gagawin natin is magiging ganito na. 5 over 6x is equal to 12. Okay, sabi ko nga sa inyo guys, pag may fraction dito, nakasama si x, ang gagawin natin is imumultiply natin both sides sa kabaliktaran nilang dalawa. Okay, sa kabaliktaran niya, sa kabaliktaran netong fraction. So, magiging multiplied by 6 over 5 yung both sides natin. Bakit kabaliktaran? Siyempre guys, para ma-cancel out to. Makikita nyo, matitira na si x. Di ba matitira na si x guys? Dito guys, ang gagawin natin is either ganito. Pwedeng 12, i-divide mo sa 5, tapos imumultiply mo yung sagot sa 6. Okay, pwede yan. Pwede rin, 12 multiplied by 6 muna, tsaka mo siya i-divide by 5. Okay, yung una muna. Yung 12 multiplied by 6 muna tayo. Guys, hindi ako nagtuturo ng solids. Di ko alam yan, guys. Eto, 12 times 6 is 72, di ba? 72, i-divide mo lang yan by 5. Okay, paano mag-divide ng ganyan? Yung 72, yung nasa loob, yung 5 natin yung nasa labas. 7 divided by 2 is 1. 1 times 5 is 5. Minus na lang yan. 2, i-bring down mo yung 2. 22 divided by 5 is 4. 4 times 5 is 20. So, 2 na lang ulit yan. Decimal place, tapos 0. Yung 0 dito, i-bring down mo lang dito. 20 divided by 5 is 4. 4 times 5 is 20. So, magiging final answer natin, guys, would become 14.4. Ay, 14.4 guys, ang magiging final answer natin sa number 3 natin. Okay, clear ba? Clear ba? Clear ba? Clear ba? Clear, 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 clear. Clear.
Okay na, number 4 tayo. Sa number 4, sabi dito, basahin nyo lang yung question ha. Kailangan natin ng magandang pagbabasa ng question. Kailangan nyo ng analytical skills. Kailangan nyo i-analyze. Sabi dito, the sum. The sum of three numbers, tatlong magkakasunod na numbers, consecutive is magkakasunod, is 102. Okay, lilista natin yung tatlo. Unang number, pangalawang number, tas pangatlong number daw dito. Okay, sum daw nila. Yung sum nila is 102. Siyempre, i-divide mo yan by 3. Kasi nga tatlong numbers na magkakasunod daw. Okay? Eto, i-divide mo lang by this one. Take note, ang makukuha natin dito is the median. Okay? Median ang makukuha natin dito, tol. Median ang makukuha. Or gitnang number. Okay? 102 divided by 3 is 34, di ba? Take note, median yan. Or gitna natin sa tatlong number. So, dito siya. Dito yung 34 natin. Median, boss. Hindi mean. Median, guys. Median. Kasi gitna to, guys. Gitna. Gitna siya, guys. So, median. Median, ha? Pwede naman maging mean yung median, guys. Parehas lang din. Depende sa situation. Okay? Dito, guys, syempre, kukunin yung magkakaiba. Yung mga numbers before 34 at saka after 34. Before 34, may 33 tayo. And after 34, may 35 tayo. Guys, pang civil service exam to, guys, ha? Yung largest integer natin, syempre yung pinakamalaki. Diba pinakamalaki palagi yan? Okay. In some cases kasi, wait lang ha, ito kasi. In some cases, yung mean natin can also be the median or vice versa. Vice versa, okay? In some cases ha, hindi palaging case, pero in some cases, yung mean natin pwedeng maging median, tapos yung median din natin pwedeng maging mean. Okay? In some cases. Dito guys, median yung sinabi ko dito kasi nga, para ma-distinguish natin kung saan siya ilalagay. Okay, pag sinabi ko lang mean dito, hindi na natin alam kung saan ilalagay, di ba? Di ba? Hindi na natin alam kung saan natin ilalagay. Kaya median yung sinabi ko para ma-distinguish natin or malaman natin kung saan natin ilalagay sa mga tatlong numbers na to. Saan natin ilalagay ito? Siyempre sa median or sa gitna. Okay? O guys, pag x, may value pa rin yun. Okay, sana maintindihan nyo guys ha. Eto ulit, kailangan natin ng shortcut dito. Saan na yung shortcut ko dito? Eto guys. Wait lang guys, ipapakita ko lang saglit yung shortcut dito. Eto kasi guys, sa number 5, kailangan kasi natin ito. Kailangan kasi natin ito. Ay, kailangan nyo to. Okay, pag ganyan yung conversion, ganito ang gagawin nyo, okay? Ganito. Pag meters per second to kilometers per hour siya, i-multiply mo yung value by 3.6. Okay? Pag ganito yung conversion ha, if ganito yung conversion na na-encounter mo, i-multiply mo lang siya by 3.6. If kilometers per hour naman to meters per second, i-divide mo siya by 3.6. Okay? Kasi, yung 3.6, dito siya nakuha. Pwede nyo na i-screenshot to guys para hindi kayo malito mamaya. Pwede nyo na i-screenshot to kasi magagamit nyo to pag magsi-civil service exam kayo guys. Madaming ganitong conversion. Para hindi na mano-mano. Okay? Ito na. So, ang gagamitin natin sa number 5 is formula 2. Or kilometers per hour to meters per second. So, take note sa formula na to. Okay? Take note sa divided by 3.6. Okay. Bakit nga ba? Ito yung explanation kasi dyan guys. Okay. Yung speed now natin is 108 kilometers per hour. Okay, ayan daw yung speed natin. Yung speed natin is kilometers per hour. Pero sa choices guys, nakikita nyo, meters at saka seconds yung kailangan natin. Meters tapos seconds. Kasi nga, yung time natin is naka seconds. 35 seconds. Okay, ang gagawin natin, convert natin yung kilometers per hour to meters per second. Okay, to meters per second. Paano ulit yon? Formula 2, guys. Formula 2, if ganyan yung conversion, i-divide mo lang by 3.6. Okay? Kung ano yung nauuna, ayun yung nasa loob natin. Kung ano yung pangalawa, ayun yung nasa labas natin. Okay? May isang decimal place dito, i-move mo lang siya pa right. Isang decimal place dito, i-move mo lang siya pa right, then mag-add ka ng 0. Okay?
Okay. Tapos, magdi-divide ka na, guys. Divide mo na lang yan, guys. Okay? Divide mo na lang yan, guys. Di-divide na lang tayo. 108 divided by 36 is 3. 3 times 36 is 108. So, 0 na yan. Yung 0 na hindi nagamit, itataas lang natin dito. So, ang time natin in meters per second is 30 meters per second. Oh, AG Archive. Ulo, basher. Distance is equal to speed multiplied by time. Okay? Pag distance, how far? Distance ang hinahanap dyan, guys. Okay? Speed multiplied by time. Ito yung speed natin multiplied by time natin na ito. Sabi kasi guys, i-screenshot nyo kanina para hindi kayo malito. Cancel out. 30 times 35 is 1,050 meters. Sabi kasi guys, i-screenshot nyo to para hindi kayo malito. Dito, nanggaling ang 3.5. Okay, screenshot nyo na guys para hindi kayo malito. Okay guys, screenshot na guys. Tapos guys, kung may coins kayo, mag-send naman kayo ng gift. Thank you guys. Pasend naman tayo ng gifts guys. Pahingin ko gifts guys. Thank you. Okay na, na-screenshot nyo na ha. Diyan nanggaling yung 3.6. Sige na guys. Kailangan ko ng pambili ng Coco. Thank you Nami. Thank you guys. Eto guys. Thank you AG Archive. My boss, my idol. Sup? Okay, eto. Number 6. Thank you, Ja. Thank you, Tol. The probability of drawing a diamond from a standard deck is ilan? Take note ha. Pag yung binigay is suit kasi tawag dito guys, or kung ano yung klase ng braha yung makukuha mo. Take note ha. Pag standard deck, meron tayong 52 cards. Okay, palagi yan. 52 cards palagi sa standard deck ha. Tapos, sa standard deck, meron tayong 4 na suits. Okay, 4 na suits. Suits, hearts, diamonds, spades, tapos clubs. Okay? Wag nang isipin to, ito lang. Wag na nga, malilito lang kayo pag nilagay ko yan. Okay. Sa standard deck kasi, pag standard deck of cards, ito lang yung possible suits natin. Hearts, diamonds, spades, tapos clubs. What is the probability of drawing a diamond? Diamond daw, tol. Ilan ba yung diamond dito? Di ba ito si diamond? So, isa siya sa 4 na suits. So, 1/4 lang, guys. Hindi 1:13. 1/4 lang. 1/4 lang, guys, kasi isa lang naman yung diamonds sa 4 na suits, di ba? Isa lang siya sa 4 na suits. Kasi ang makukuha mo dito, either hearts, pwedeng diamonds, pwedeng spades, pwedeng clubs. Isa lang sa 4. So, 4 lang, hindi 13. What grade, guys? General knowledge lang yung mga tinuturo ko, guys, oh. General knowledge lang yan, guys. Isa lang siya sa 4, guys. Kaya 1/4 lang, hindi 1/13. Okay? Kasi 4 lang naman yung suits natin. Okay? Eto, guys, so. Sa age problem, guys. Sa age problem, makinig kayo pag sa age problem, ha. Mahirap kasi to guys, pag di kayo nakikinig. Sa age problem, kung sino yung mas bata, siya yung magiging X. Okay? Yung son dito, yung mas bata, kaya siya yung magiging X natin. Si father naman is 3 times na mas matanda sa anak niya. So, 3x. Okay, 3x. 3 times is 3x. Okay, in 15 years daw. In 15 years, sabi. In 15 years, so plus 15 tayo dito. Kasi nga, future yung 15 natin. Into the future yan. So, plus 15. Okay, dito ha. Yung x natin na yan, lalagyan natin ng plus 15. Tapos, yung 3x na to, lalagyan din natin ng plus 15. Okay? He will be twice as old. Yung twice, guys, imumultiply natin sa age ng anak niya. Okay? Sa age ng anak niya, imumultiply yung twice. 2 multiplied by x plus 15 is equal to 3x plus 15. Okay, distributive property na lang to. Ito, i-distribute mo dito, tsaka i-distribute mo dito. 2 times x is 2x plus 2 times 15 is 30. Is equal to 3x plus 15.
Ayan na guys, tapos, ayan nga, 2x. Ayan, 2 times x is 2x. Tapos guys, distribute na lang to. Yung 2x, ililipat mo dito. Yung 15, ililipat mo siya dito. Take note, mag-iiba sila ng signs ha. Yung 30, yung positive dito, syempre, transpose mo, it would become negative 15. Okay? Yung 3x na yan, positive yung 2x dito, sa kabila is negative 2x siya. 3x minus 2x is x, and 30 minus 15 is 15. So, 15 years old yung anak. Si father naman is 3, imumultiply mo yung age ng anak niya, which is 15. 3 times 15 is 45. So, 45 years old si tatay. Thank you, Jelly Eyes. Jelly Ace. Alam ko na yung mga pangalan niya, guys. Hindi na ako mahina sa mga ganyan na pangalan. Jelly Ace pala yun. PEMDAS ha, PEMDAS. PEMDAS, i-simplify ko lang guys ha. 240 minus 60 divided by 5 multiplied by 3 plus 16. Okay, dito guys, anong gagawin natin muna? Magdi-divide ba tayo o magbu-multiply? According to PEMDAS, anong uunahin natin? According to PEMDAS, ano yung uunahin natin? Division ba o multiplication? According to PEMDAS, GEMDAS, or BODMAS? Guys, pa-follow nga tayo guys. Pa 95k na tayo guys. So, baka naman maawa kayo sa follow. Okay. Eto kasi. PEMDAS, di ba? Parenthesis, exponents, multiplication, division, addition, tapos subtraction. Baka kasi mga hindi pa alam eh. Okay, eto kasi. Sa PEMDAS, GEMDAS, at saka BODMAS, they are all the same. Okay? Mauuna yung parenthesis. Pangalawa is yung exponents. Pangatlo is yung multiplication, division. Pang-apat is addition, subtraction. Okay? But 3? 4 dapat. Ito yung una, pangalawa, pangatlo, tapos pangapat. Okay? Yung parenthesis, pinakamataas. Exponent, susunod sa parenthesis. Yung multiplication, division, pansin nyo yan, they are equal. Okay? Walang mas mataas. Kung ano yung mauuna, from left papuntang right, ayun yung uunahin natin. Same with addition and subtraction. They are equal. From left to right lang din tayo. Left to right. Okay? Okay. Dito guys, tignan nyo ha. Yung 240 na yan, ima-minus muna natin sa 60 divided by 5. Kasi nauna yung division eh. Kaya magdi-divide muna tayo. 60 divided by 5 is 12 multiplied by 4 plus 16. 240 minus 12 times 4 is 48 plus 16. Okay? 192 plus 16. 192 plus 16. Ang magiging final answer natin is 208. So, tama ang mga nagsagot ng letter B. Gagaling nyo naman, guys. Guys, mag-follow na hindi pa nag-follow. Tapos mag-tap-tap nga tayo, guys. Sige na, guys. Pa-tap-tap tayo, please. Guys, please, pa-tap-tap. Please, guys. Pa-tap-tap, guys. Guys, kaya nyo ba i-tap-tap, guys? Number 9 tayo, guys. Number 9. What is 17% of 2,800? 17%, guys, is 0.17. Okay. Of is multiplication 2,800. Dito guys, ito lang yung gagawin nyo dito. Since may dalawang decimal places dito, tapos may dalawa tayong extra zeros dito, pwede nilang i-cancel out yung isa't isa. Okay, move ka ng dalawa, di ba? Isa, dalawa. Tapos eto, matatanggal na yung dalawang zeros natin. Matitira na lang dyan is 28 multiplied by 17. Okay, 28 multiplied by 17, last number method na lang tayo dito. 7 times 8 is 56, di ba? Sa choices, ano ba yung mga last number na 6? Hindi ito, hindi rin to, hindi rin to, eto. Okay, kasi last number natin is 6 dapat. So, 476 na yan. Okay? 476 na yan, guys. Tama. Okay guys, sa mga na-late, pwede nyo mapanood na lang yung replay dito para hindi tayo babalik. Red up. Dito nyo mapapanood yung replay guys ha.
Tapos, yung worksheet guys, dito nyo makukuha libre lang. Pangit ang sulat ko. Ayan guys, dito nyo makukuha yung worksheet na libre. Yung sinasagutan ko. Everyday naman, libre yung worksheet. Tapos, yung replay guys, mapapanood yun dito sa YT. Ay, shit. Sabi ko. Sa Red Up! Sa Red Up! Sorry TikTok, love you TikTok, sa Red Up. Sabi ko guys. Log, sana ma-restrict guys. Please naman, huwag ma-restrict. Okay, number 10. Cheat sheet ulit tayo. Sa number 10, ito yung gagamitin natin, Formula 1. Kasi nga, meters per second to kilometers per hour. Imu-multiply mo by 3.6. Okay? Dito na ko yung 3.6. Kaya screenshot nyo na para alam nyo na yung conversion natin. Para hindi kayo magtanong kung saan makukuha si 3.6. Okay? Para hindi na kayo magtanong guys. Screenshot nyo na para walang magtanong ng 3.6. Sige na guys. I'm giving you time. Okay na. Yeah, focus tayo. Yung 84 kilometers per hour, i-convert down natin to meters per second. So, ang gagawin natin dito is yung 84 kilometers per hour, i-divide natin ng 3.6 para maging meters per second, di ba? So, eto, para maging meters per second, i-divide natin siya by 3.6. Okay? Kung ano yung nasa taas, ayun yung nasa loob. Nasa baba, ayun yung nasa labas. May isang decimal place dito, i-move mo lang pa right. Same with this one. 84 divided by 36 is 2. 2 times 36 is 72. Minus, magiging 1, 2, 0, 3. 3 times 36 is 108. 120 ulit. So, reoccurring na yan. Sagot natin is 23.3. Okay, pinakita ko na guys kung saan ako yung 3.6. Ulit ha. Dito nyo makukuha yung worksheet natin. Ay, yung worksheet, yung cheat sheet. Ito yung cheat sheet. Ay, screenshot na guys, okay? Screenshot na para magets nyo yung 3.6 guys. Para hindi tayo paulit-ulit. Screenshot guys, comment done pag nag-screenshot nyo na para hindi kayo malito. Guys, comment done. Pagtapos nyo na may screenshot. Guys, follow tayo guys. Hindi pa nagpa-follow. Mag-follow tayo guys, please. Everyday tayo nagla-live. Guys, makikinig tuloy. Guys, magla-live ulit ako mamayang gabi guys ha. Sana manood ulit kayo mamayang gabi. Kailangan nyo manood mamayang gabi ulit. Okay? Okay, mapapakausapan ba kayo? Manood kayo mamayang gabi guys ha. Thank you VP Severus. Thank you Tol Sevi. Thank you Sevi. Thank you Sevi. Kuya, magsasend ako ng gifts para sa'yo. Wag na, sinabi mo na, nahiya na ako. Thank you, Riri. Okay, dito guys, GCF. GCF means greatest common factor, okay? Anong number ang pwedeng ipang-divide dito na pwedeng ipang-divide natin dito? Siyempre, pwede i-divide yan by 6. Yung 6 muna para madali. 180 divided by 6 is ilan? Ilan yan? 180 divided by 6 is 30. 252 divided by 6 is 42, sorry. 20, naisip ko, 42. Okay. Ngayon, pwede ulit silang i-divide by 6, tama? Ayan. 30 divided by 6 is 5. 42 divided by 6 is 7. Dito guys, wala nang number ang pwedeng i-divide, wala nang number ang pwedeng ipang-divide dito na pwedeng ipang-divide dito. So, hindi na pwede to. Ito na lang yung GCF natin. Ang GCF natin is 6 times 6. So, 36. Pero if LCM naman yung hinahanap, guys, if LCM, ito yung gagawin nyo, guys. Lahat yan. Okay, GCF, ito lang. LCM is lahat. Ayan o, lahat. Pag LCM, lahat to. Pag GCF, ito lang ha. LCM, lahat. GCF, labas lang. Okay? Makikita nyo bakit dito? Makikita nyo dito. Eto kasi guys. Yung LCM naman to. What is the LCM of 18 and 24? Ulit, anong pwedeng ipang-divide sa kanila? Di ba pwede silang i-divide by 6? 18 divided by 6 is 3. 24 divided by 6 is 4.
Wala nang number ang pwedeng ipang-divide dito na pwedeng ipang-divide dito, di ba? So, kukunin natin sila lahat. Kasi LCM kailangan lahat sila pag LCM. So, 6 times 3 times 4, it would become 72. So, final answer is 72. Tama sila, Riri. Riri. Anong sagot dito sa number 13 natin? Anong sagot sa number 13? Gamitan nyo ng common sense, guys, ha? Kailangan nyo ng common sense. Guys, yung mga hindi pa nagpa-follow, ulit, mag-follow na kayo, guys. Tapos, share nyo nga yung live, guys. Tapos, send kayo heart me. Guys, i-share nga natin yung live. Thank you, guys. Letter B. No, no, no. Oh my, no. Tama kayo. Oh, no. Tama kayo. Gagaling. Okay, ito kasi yung pattern, di ba? Ililista ko muna para maintindihan ng mga hindi pa nakagets. Sana maging mahinahan tayo, guys, ha? Guys, dapat mahinahon lang tayo sa lahat ng bagay. Okay? Walang patutunguhan kung mag-iinit ang ulo. Okay? Masamang mag-init ang ulo. And guys, so, 3, 5, 5, 7. Mga odd numbers lang to, guys, ha? Odd numbers. Okay? Odd numbers. 3, 5. Yung 5 magiging numerator. Yung next na odd number is the denominator. Yung eto ulit siya. Tapos yung next na odd number sa kanya, sa baba. Tapos eto ulit siya. Next na odd number sa baba. So, alam natin, ang susunod na number dito is 11. Ang next na odd number sa 11 is 13. So, 11 over 13, gagaling. Tama ang mga sagot nyo. Tama. Ang guguling nyo naman, guys. Grabe naman kayo. Guys, yung mga hindi pa nag-follow, please, mag-follow na kayo. Tapos, pahinga ako heart me. Yun na, guys. Ba't ayaw mabend? Kailangan ko heart me. Okay, eto na. Ang katinang ilong ko. Eto na, guys. Eto. Thank you, just a random person. Thank you, tol. Random? Di ka random, tol. Eto. 2 workers can finish a job in 10 and 15 days. 2 workers, ha? Thank you, ha? Thank you, backburner. Aray. Wag. 2 workers daw. Si worker A natin is 10 days niya matatapos. Si worker B, 15 days niya matatapos. Pag nagtulong sila, gaano katagal? Take note, ha? Pag working together, it is product all over sum. Okay, pag working together, product over sum, ha? Product over sum. Thank you, Yel. Imumultiply mo lang yan. 10 multiplied by 15 all over 10 plus 15. Product over sum kasi nga working together. So, 10 times 15 is 150 divided by 25. It would become 6. Thank you, Solviano Perecho. Di ko alam, ang hirap naman pangalan nyo. So, 6. Product over sum kasi nga nagtulong sila. Mas magaling si Linda Walker. Guys, kasi nga si Linda Walker, chinutor ko yun, guys. Huwag kayo magulo. Huwag niya i-comment yung pangalan ng tutor ko dito. Chinututor ko yun, guys, si Linda. Gusto niyo proof? Legit, guys. Chinututor ko yun, guys. Okay, pag circle, guys, ang formula sa area nun is pi r squared. Ay, pi r squared pag circle. Area of a circle is pi r squared. Thank you, Severus. Thank you, Sebi. Thank you, Sebi. Bait naman ni Sebi. Okay, ito yung R natin. Anong sagot? Thank you, Sebi. Panis. Anong sagot? Oh, ba't wala kang sagot? Na-mental block kayo? Eto, guys, ang gagawin natin. Okay. Yung pi daw natin is 22 over 7. Given, ha? Given. Okay. Multiplied by 14 squared. Okay, 14 squared, ha? 14 squared, guys. So, 22 over 7 multiplied by 196. Para hindi mahirap, magdi-divide na tayo dito. Yung 196, i-divide natin siya by 7. It would be 28, di ba? Tapos eto, divided by 7 din, magiging 1.
22 times 28, ang magiging final answer natin is 616. So, letter D. Gagaling naman ng mga tao na to. Ang layo naman ang sagot nyo, guys. Guys, yung pi natin is 22/7. Guys, 22/7 yung pi, stated sa question, di ba? Ayan o, stated siya sa question. Paano po pag given ang diameter? Okay, ito kasi yung explanation natin ha. Pag circle, di ba, ito yung radius sa gitna lang. Okay, ito yung radius. Ang diameter is yung buo. Okay, diameter is ito, tsaka ito combined. Diameter yan. Okay, ito, tapos ito is the diameter. Buo. Yung diameter na yan, para makuha mo yung radius, i-divide mo lang by 2. Okay? Diameter divided by 2 would be equal palagi sa radius. Okay? Okay, visible po ba ako? Oo, Allen. Visible ka, Allen. Nakikita kita. Nakikita ka ba niya, guys? Guys, kailangan ko ng heart me. Guys, pengi ako heart me, guys. Thank you sa follow, guys. Thank you. Eto, number 16. Number 16. 16. Okay? Ayoko na mag-hyper, guys. Normal lang. Nonchalant na. Yung number daw natin, decreases. So, bababa. Bababa siya ng 25%. Okay. Tapos, yung number natin na yan, tumaas siya ng 40%. What is the percent change? Okay, what is the percent change? Take note, guys, yung number natin palagi, pag walang given, is 100%, ha? Okay. Yung number natin na 100%, mababawasan siya ng 25%. Tapos, yung number natin na 100%, madadagdagan siya ng 40%. Ano yung percent change? So, 100% minus 25% is 75%. Is equal to 100% plus 40% is 140%. Gagawin mo lang decimal yan, guys. Ito, magiging 0.75, di ba? Multiplied by 1.4. Kasi 1.4 to sa decimal. Okay? Isosolve ko lang, ha? Okay, ito siya. 0, 5, 10. Tapos dito, may tatlong decimal places tayo, di ba? So, isa, dalawa, tatlo. It would become 1.05 or sa percentage, 105%. Nagsimula tayo sa 100%, natapos tayo sa 105%. So, anong pinagkaiba nila, guys? Anong pinagkaiba nila, guys? Anong pinagkaiba nila? Anong pinagkaiba? Anong pinagkaiba? Siyempre, 5%. Madadagdagan tayo ng 5%. So, ang gagawin nyo naman, guys, letter C tayo dito. Tama, guys. Thank you, Angel. Sakit ang ulo ko. Lang, guys, ha. Sakit ng batok ko. Parang high blood din ako. Payat ko naman, guys. Paano high blood? Thank you, Celine. Thank you, guys. 7/9 of a number is equal to 63 raw. Ano yung number natin pag ganyan? Take note ha, pag may fraction tayo dito, kailangan natin yung reciprocal niya or kabaliktaran niya. Okay, babaliktarin nyo. Babaliktarin nyo lang yan, guys. So, i-multiply natin both sides by the kabaliktaran nito, which is 9/7. Tapos, 9/7 din dito. Okay? Cancel out, matitira yung number. Ang process dito, guys, is ito. 63 divided by 7 multiplied by 9. Okay, 63 divided by 7 is 9 times 9 is 81. Tama, guys, 81. Ang gagaling niya naman. Very good, guys. Nice one. Guys, tap tayo, guys. Thank you, guys. Ulit ha. Sa mga na-late, guys, dito nyo mapapanood yung replay. Popost ko siguro mamaya or bukas. Dito nyo mapapanood sa yan. Tapos, dito naman, makukuha nyo yung worksheet natin. Libre lang, guys, ha? Libre lang palagi yung mga worksheets ko. Pero pag binebenta yung worksheets ko, sabihin nyo, guys, bakit mo binebenta? Libre lang, guys. Libre lang yung mga worksheet ko, guys, pag pang civil service. Okay? Pero pag iba na, syempre, hindi na libre. Ito, guys, dito ko pinapost yung mga worksheets natin. Ang dali lang pala ng math, syempre, nakikinig kayo, guys.
worksheets, tapos answer key andito sa blue app. Yung replay naman guys, andito. Madami ng reviewer dito guys sa YT. Wala na, restricted na ako. Sa red app guys, madami na akong reviewers. Okay? Guys, okay lang malate. Ang mahalaga makinig kayo. Math lang po bias guys, kasi math lang yung specialty ko guys. Okay, math lang yung specialty ko eh. Sorry guys. Eto. Thank you, Sevi. Thank you, Tol. Number 18. What is 0.08 times 0.045? Eto muna guys, pag ganyan ha. Eto muna. Whole number multiplied by whole number muna. 8 multiplied by 45 muna. 8 multiplied by 45 is equivalent sa 360, di ba? Di ba? Di ba? Di ba? Tapos, after neto, bibilangin mo lang kung ilan yung decimal place. Isang decimal place, pangalawa, pangatlo, pang-apat, tas pang-lima. So, alam na natin, 5 jump siya pa-left. So, isang jump, pangalawa, pangatlo, pang-apat, tapos pang-lima. Dito yung decimal place, mag-add ka lang ng 0 na dalawa. So, sagot natin is 0.0036. Tama. Gagaling. Ba't may 0.5? Wala yung 0.5 dito. Okay, sa cube naman guys. Pag cube, ang volume ng cube is S raised to 3. Guys, i-follow nyo nga to guys, si Rick's Archive. Nagtuturo to guys ng kwan. Guys, i-follow nyo si Rick's guys. Nagtuturo yan ng integrals guys, mga advanced mathematics. Kay Engineer Rick's guys, follow nyo si Engineer Rick's. Sa mga gusto ng advanced math guys, kay Engineer Rick's tayo, okay? Follow nyo si Engineer Rick's guys. Thank you guys. And na, follow nyo na yan guys, follow nyo na. Okay, take note ha. Yung volume natin is S raised to 3. Dito guys, i-check nyo lang yung last number dito. Ano naman yung i-check nyo guys, yung last number. Tapos, gumagana yung shortcut natin dito. Okay, kunin yung mga last numbers na ito. Yung 6, yung 7, yung 0.5, yung 8, at saka 9. Kunin yung mga last numbers natin dyan. Okay, halimbawa yung 6. 6 multiplied by 6 multiplied by 6 is 216, di ba? Yung last number neto is 6, yung last number neto is 3. So, mali na agad yung 16. Sa 7 naman, guys. Thank you, Ricks. Thank you, Engineer. 7 times 7 times 7 is equal to 343, di ba? Yung last number natin dito is 3. Yung last number natin din dito is 3. So, yun yung tama. 17. Last number method lang, guys, pag ganyan. Para hindi kayo mahirapan, hindi nyo imano-mano. Last number method lang. Okay, number 20 na tayo. Take note ha, pag kilometers to meters, i-multiply nyo by 1,000. Okay? Pag meters, ba't kilometers per hour? Pag meters, 2 kilometers, i-divide mo siya by 1,000. Ganyan lang yung conversion. Ano po shortcut ng cube? Ayan na nga guys, so, nakita ko na, diba? Eto na guys, meron shortcut yung cube. Ipo-post ko na ba guys kung paano mag-cube. Eto guys, eto lang oh. Ayan, di ba? 4.2 multiplied by 1,000 is equal to 4,200. Guys, gusto niya i-post ko na yung shortcut sa cube. Post ko na ba guys yung shortcut sa cube? Wag na ata. Wag na. Mag-away-away na naman kayo. Wag na, di ko na ipo-post. Okay, number 21 tayo. 21. Ayoko na yung PEMDAS. Nakakasakit yun. Sa PEMDAS, guys. Ay, PEMDAS tuloy. Sa age problem, guys, sabi ko nga palagi, kung sino yung mas bata, siya yung magiging X. Okay? Yung daughter natin, yung magiging X. Kasi nga mas bata si daughter. Si mother is 28 years old na mas matanda kaysa sa anak niya. So, mother would be anong igagawin ko dito, guys? 28x ba? 28x ba, guys, or hindi? 28x ba, guys, o hindi? Anong ilalagay ko kay mother? 28x? Ano isusulat ko? X plus 28. Good job, guys. X plus 28. Okay, x plus 28.
Or kahit anong trip mo, 28 plus x, pwede rin naman. Pwede rin. Okay. Bakit hindi times? Kasi nga, sinabi lang dito na mas matanda yung nanay niya ng 28 years kesa sa anak niya. Okay. Ayan na. Tapos, in 4 years daw. In 4 years, ang gagawin natin dito is plus 4 tayo dito. Okay, maglalagay tayo ng plus 4. So, plus 4 din dito. Yung x, lalagyan mo ng plus 4. Yung x plus 28, lalagyan mo rin ng plus 4. Okay. Ito, x plus 28 plus 4 is the same as x plus 32. Okay? Same na yan ha. Ito is the same as this one. Okay ngayon, she will be twice as old. Yung twice guys, imumultiply nyo dito sa age ng mas bata. Okay, sa mas bata. So, 2 multiplied by x plus 4 is equal to x plus 28. Distributive property na lang guys, 2 times x tapos 2 times 4. 2 times x is 2x plus 2 times 4 is x. X plus 28. Okay, yung x na to, ita-transpose natin dito. Yung past 32, sorry ba 28? Sorry guys, nalito ako. 32 pala, sorry. Kasi 32 to, di ba? Sorry. Ngayon, yung x na to, ililipat natin dito. Tapos, yung positive 8, ililipat natin dito. So, magiging 2x minus x is equal to 32 minus 8. So, ang x natin would become 24. So, 24 years old yung anak. Anak naman yung hinahanap, kasi hindi naman yung age ni mother. So, 24 years old yung anak, yung nanay niya naman is 24 plus 28, 52. Okay, daughter yung hinahanap, kaya ito yung sagot. Pag age ni mother ang hinahanap, ayan ang sagot. Okay, sana na-gets nyo ha. Sana na-gets nyo guys. Follow naman guys kung mag-gets nyo. Pa 95k nyo na ako guys. Malapit na yan guys. So, last 400. Magagamit ba ito sa senior high? Yes guys, kailangan nyo ng analysis sa senior high eh. Okay, next na tayo. Kailangan nyo kasi ng maging magaling makinig. Guys, makinig kasi kayo guys. Sige lang guys. Makinig kayo guys. Magbo-ballpen na ako guys. Magbo-ballpen na ba ako? Hindi, ballpen na ako. Wait lang ha. Kunin ko lang ballpen ko. Saan ba nilagay yung ballpen ko? Yan, nawawala. Wala, nawawala yung G-Tech ko. Nawawala yung ballpen ko guys. Wag na, hindi na ako magbo-ballpen guys. Nawawala ballpen ko. What is the probability of getting exactly one head when 2 coins are tossed? Exactly ha, exactly one head. Eksaktong isang head lang. Okay, 2 coins. Ito si coin 1, ito si coin 2. Pag tinos mo yung coin, pwedeng maging heads, pwedeng maging tails to. Pwedeng maging tails, pwedeng maging heads. Pwedeng parehas na heads, pwedeng parehas na tails. Take note ha, exactly, isa lang, exactly, from the word exactly. Exactly. Walang labis, walang kulang, isang head lang. Dito, isang head, so tama. Dito, isang head lang din, so pwede rin siya. So, dalawang, exactly one head out of 4 outcomes. Okay, 4 events. 4 na event, dalawa yung possible outcomes. 4 possible outcomes, di ba? Tapos dalawa lang yung tama. So, 2 over 4 is equivalent sa 1/2. Okay, bakit hindi 3/4? Kasi nga, eto, dalawang heads na dito, di ba? So, hindi na siya pwede. Dito, dalawang tails, walang heads yan, so hindi pwede. Yung exactly na isa lang yung meron. Eto lang, tapos eto. Walang labis, walang kulang, sakto lang. Number 23 tayo. What is 7 over 8 divided by 1 over 4? Take note guys, pag nagdi-divide tayo ng fractions, pag division ng fractions, keep, change, tapos flip. Pwede rin keep, change, flip. Or keep, flip, change. Depende sa'yo. Basta huwag ka malito. Doon nawawala talaga yung ballpen nito. Saan ko yan nilagay? Yan, keep, change, flip lang guys. Sasaglit lang. Hanapin ko lang ballpen ko. Nawawala.
Wala naman dito sa belt eh. Wala na, yan mo na. Keep, change, flip tayo guys. Okay, i-keep mo yung una. I-keep mo yung una, magiging 7 over 8 pa rin. If i-flip mo to, ay i-change mo to into multiplication, tapos if i-flip mo to, or babalik ta rin mo. 4 over 1. Okay? Dito guys, pwede na tayo mag-reduce dito guys ha. Pwede tayo mag-reduce dito. Pwede tayo mag-reduce dito. Kasi i-check nyo yung magka-diagonal na to. 4 divided by 4 is 1. 8 divided by 4 is 2. 7 times 1 is 7. 2 times 1 is 2. Okay. 7 over 2 minus 1 half daw tayo. Okay, 7 over 2 minus 1 half is 7 minus 1 is 6 over 2. Ang magiging sagot natin is 3. So, sagot natin is 3. Guys, bakit hindi ko tinuturo yung cross multiplication? Kasi nga guys, pag malalaking numbers na, sobrang hirap na mag-cross multiplication. Okay, sobrang hirap mag-cross multiplication pag malalaking numbers na involved. Kaya yung tinuturo ko palagi is yung pinaka-original na method o yung pinaka-long method. Okay? 2 minus 2. Guys, hindi nyo ba alam mag-minus ng fractions? Pag 2/3 minus 1/3 is equal to 1/3. Huwag nyong pagmaminosin yung nasa baba. Hindi magiging 0 dito. Copy nyo lang. Okay, ikakopy nyo lang guys. Paano sir kung 1/3? Eh di kukunin nyo yung LCD guys. Kukunin nyo yung least common denominator. Ilang items? Guys, 45 items lang yata tayo today. Tapos guys, mamayang gabi, 45 items ulit tayo mamaya. Okay, 45 items ngayon, 45 items mamaya. Number 24 tayo. 24. Ililista ko lang yung mga formulas na kailangan natin ha. Ililista ko lang guys. Guys, thank you sa mga nagpa-follow. Guys, pang civil service exam to, okay? Eto. Verbal ability guys, si Ma'am Laika guys. Si Ma'am Laika magaling magturo. Guys, isupport na din yung mga iba pang nagtuturo ng pang civil service or kahit anong pang school guys. Kasi mas maganda yung ganun guys, natututo kayo. Di ba guys? Mas maganda yung natututo kayo guys para hindi palaging iba-iba yung pinapanood. Okay, number 24. A rectangle has a perimeter of 96 centimeters. Tapos, yung length natin is 28 centimeters. Ito yung perimeter natin, ito yung length. So, ang gagawin natin is papalitan mo yung P ng 96. Okay, ito muna yung gagamitin natin. Perimeter of a rectangle muna. Ang perimeter natin is 96 is equal to 2 multiplied by length natin na 28 plus width natin. Okay, walang width. Kukunin natin yung width. Okay guys, puro numerical lang. Tapos 8 PM tayo mamaya or 7:45. Dito guys, pwede nating i-divide both sides by 2. Tol, bakit mo i-divide by 2 both sides? Kasi nga, para matanggal natin to guys. Okay, matitira na lang dito is 28 plus width, di ba? Tapos 96 divided by 2 is 48. Mapapadali na, magta-transpose ka na lang dito. 48 minus 28 is equal to width. So, 48 minus 28 is 20 yung width natin. Okay, 20 yung width natin. So, width would become 20 and yung length natin would become 28. Puro naman regular shapes yung binibigay guys. Walang irregular shapes sa civil service. Madali lang yan guys. Okay, ngayon, since may width na tayo tsaka length, makukuha na natin yung area. Ang area natin is length na 28 multiplied by width na 20. So, 28 times 20 is 560. Yes guys, pang civil service guys. Okay, number 25. Ulit guys ha, ito pala. Sa mga na-late, dito nyo mapapanood yung replay. Okay, dito nyo mapapanood yung replay sa ito. Tapos, yung mga worksheet ko naman, dito nyo makakuha lahat. Sa Blue Up. Dito nyo makakuha yung worksheet guys. Pati mga answer key guys. Dito ko pinapost guys. Thank you, Purple Miss here. Thank you, Purple. Purple na lang. Thank you, Purple. Okay, number 25. Pag total, guys, is number of items multiplied by their average lang. Okay, pag total is equal to number of items multiplied by their average.
Normal exam for college, wala guys eh. Puro CSES guys, pang CSE, tapos mga general knowledge lang sa math. Number of items natin is 18, di ba? 18 numbers multiplied by their average na 46. Yan na, 18 times 46 is 828. So, letter B tayo guys. Saan ba makikita yung quiz? Sa blue up guys. Ito guys, so dito nyo makukuha yung quiz or yung worksheet dito. Tapos dito nyo makukuha yung replace natin. Okay, dyan nyo makukuha. Okay, next na tayo. Guys, tap nga tayo guys. Nakalahati na natin guys. Kailangan natin mag-tap guys. Please guys. Please guys. Wala po bang graph tsaka yung pie? Hindi ako gumagawa ng ganong questions tol eh. Guys, tap muna tayo saglit guys. May check lang ako saglit. Okay? Tap guys, tapos follow na. General knowledge, yes guys. Bala ko magpa-review dun sa general information guys. Magpapa-review ako general information guys. Madali lang ipa-review yun. Number 26. What is 6% of 8%? Yan guys is 6% multiplied by 8% tayo. Gagawin mo lang decimal muna. Okay, gagawin mong decimal. 0.06 multiplied by 0.08. 6 times 8 is 48, di ba? Tapos, may 4 tayo na decimal places dito. I-jump mo lang pa left, 4. Isang jump, pangalawang jump, pangatlong jump, pang-4 na jump. Tuldok, 0, tapos 0, tapos 0. Oh guys, yung pinost ko, pwedeng lumabas. Eto guys, di ba 0.0048? Yan guys is naka-decimal pa lang to guys ha. Decimal pa lang to guys, yung 0.0048. Okay, decimal pa lang yan. Kailangan pa natin gawing percentage. So ano to sa percentage guys? Eto na ba yung sagot? Anong sagot nyo? Eto na ba? Ayan na ba yung sagot guys? Or hindi pa? Ayan na ba ang sagot natin guys? Or hindi pa guys? Ayan na ba ang sagot? Yan na ba yung sagot? Hindi. Siyempre, naka-decimal pa to. Gagawin pa natin siyang percentage, di ba? Yung 0.0048 into percentage is 0.48%. Kasi nga, decimal pa lang to. Decimal pa lang to. Kailangan natin siyang gawing percentage muna. So, tama kayo guys. Ang tamang sagot is letter A. Nice one guys. Good job. Dito sa number 27 guys. Thank you Nora. Thank you Tol. Palagi ka nagbibigay eh. Thank you. Eto. Nire-write ko lang ha. Eto guys, ang gagawin natin dito is combine like terms. First, palagi. Pag ganito yung question, palaging isipin natin. Yes guys. Pag ganito yung question guys, ang una nyong iisipin palagi is combine like terms muna. Combine like terms. Okay, combine like terms muna, then try to solve for x. Para hindi kayo malito. Eto muna. Eto, tapos, ililipat nyo dito. Kasi nga, ita-transpose natin para makombine natin lahat ng like terms. It would become 4 over 5x is equal to 10 minus 2, diba? Diba? Ngayon, ang gagawin natin dyan is magiging ganito siya. 4 over 5x is equal to 8. Ngayon, pag may fraction dito guys, palagi kong sinasabi, kung may fraction dito, kailangan nating i-multiply both sides by the reciprocal of this fraction. Kabaliktaran ng fraction na to. Babaliktarin nyo lang yan guys. I-multiply nyo siya both sides. Kasi, kung ano yung ginawa nyo dito, syempre gagawin nyo din sa kabila para balanced. Okay? Eto, tapos eto, pwede nang mag-cancel out sa isa't isa. Tapos, yung process dito guys, 8, wait lang, nagbe-braid, 8, i-divide nyo siya sa 4, tapos yung sagot mo, i-multiply mo siya by 5. Okay, 8 divided by 4 is 2, times 5 is 10. So, ang gagaling nyo naman guys, letter C ang tamang sagot. Guys, tap tayo, tapos mag-follow na yung hindi pa nag-follow guys. Thank you guys. Wait lang mali ata yung tanong eh.
36, 29, 29 is odd. Tama. Ay, tama pala yung tanong. Okay. Dito kasi guys, apat, sabi dito, the sum of 4 or magkakasunod na apat na even integers. Take note guys ha, importante yung even. Even integers is 116. Okay, apat. So, panguna, pangalawa, pangatlo, tas pang-apat. Ang hinahanap is yung smallest or eto, yung pinakamaliit. Pinakamaliit guys. Take note guys ha. Take note. 116 yung total. I-divide natin siya by 4 kasi apat na magkakasunod na number. Yung makukuha natin dito sa gitna, ay yung makukuha natin dito is the median. Okay, median. Guys, huwag kayo mag-spam. Please guys. Yung AFP SAT guys, tsaka na yan guys, after ng civil service. So, tatry natin yan. Okay, eto. 116 divided by 4 is 29, di ba? Gitna sila. Eto guys, so gitna. Gitna yung 29. Hindi pwede yung 29, di ba? Kasi nga odd number to, di ba? Odd number to. Kaya, kukunin natin yung even number before 29, which is 28. So, yung number 2 natin is 28. Tapos, yung after ng 29, may 30 tayo, di ba? 30. So, 30 dito. Dito, 32. Dito naman, 26. Yung pinakamaliit na number, guys, yung hinahanap, guys. Pinakamaliit, so it would be 26. Okay? 26. RMA, di ko alam yung RMA, guys, eh. How to divide so fast? Practice, guys. Guys, practice. Hindi yan natututunan overnight, guys. Okay? Kailangan natin ng practice. Hindi natututunan yan overnight lang. Okay? Kailangan nyo ng, syempre, practice. Guys, hindi naman ako gumaling overnight. Actually, di pa nga ako magaling, guys, eh. Guys, last 300 na lang. Pa-follow tayo, guys. Pa 95k nyo na ako, guys. Thank you, guys. Maraming salamat sa inyo, guys, ha? Thank you, Arabella. Thank you, Arabella. Thank you, Tol. Okay. Number 29. Pag average speed, Tol. Pag average speed, equivalent siya sa total distance divided by the total time. Okay, total distance. Ito yung distance 1 natin, ito yung distance 2 natin. So, ipa-plus mo yan. Distance 1 natin is 150 plus distance 2 natin is 200, di ba? Divided by total time. Okay, wala tayong time, kailangan nating i-derive. Yung time natin, di ba, is distance divided by speed. Ito para makuha si time. Dito, may dalawa tayong distance at saka dalawang speed. So, ang gagawin natin is eto muna. Distance 1 na 150, i-divide natin siya by 75. Tapos, distance 2 natin na 200, i-divide natin siya by 100. Kasi ito yung speed niya, di ba? So, 150 divided by 75 is 2. 200 divided by 100 is 2. Pagpaplasin nyo nga. Kasi nga total time, di ba? Kailangan nyo ipagad yung dalawang time. So, 4 yung magiging time natin. Okay? So, 150 plus 200 divided by 4. It would be 350 divided by 4. So, ano yan guys? Ano magiging sagot? 832.7.5. So, 87.5 ang magiging sagot natin. AFP SAT, guys, after ng civil service, tsaka na ako tutulong sa AFP SAT, guys. Kailangan ko munang tapusin yung civil service, guys. Kasi madami pa akong commitments. Okay, guys? Madami pa kasi tayong commitments ngayon. Okay, guys, take note, ha? Pag average speed ang hinahanap, it is total distance divided by the total time. Yung 4, nakuha natin sa dalawang time natin dito. Pinag-plus lang natin. Palagi to, ha? Palaging ito yung formula pag average speed. Okay? Average speed, ayan palagi ang formula. Guys, thank you sa mga nagpa-follow, guys. Sobrang appreciated. Thank you, guys. Guys, tapos mag-tap-tap tayo, please. Kasi malapit na tayong matapos, guys. Mamayang gabi ulit. Okay, mamayang gabi, guys. Ito yung schedule ko everyday, guys, ha. Everyday, guys, nagla-live ako within 11:45 a.m. to 12 p.m. Okay, 12 p.m. Ito, guys, yung first live natin is matatapos ng 1:30. Okay? Ito yung starting time natin. Sa umaga, hanggang 1:30. Okay, tapos sa gabi naman, 7:45 tayo hanggang 9:30 ng gabi. Okay, ganyan tayo palagi. Yan ang oras.
Eto sa umaga, eto yung gabi. Okay, umaga tapos gabi guys. Okay? Tapos guys, sa mga naghahanap ng libreng worksheet guys, actually lahat ng mga sinasagutan ko sa live ng mga worksheets gaya ng mga to guys, binibigay ko lang ng libre guys. Dito nyo makukuha Dito nyo makukuha guys yung mga libreng worksheet. Binibigay ko lang lahat for free guys. Okay? Pati mga answer key niyan, libre lang din. Open source lang. Dito nyo makukuha sa Blue App. Tapos, kung may hindi kayo na-gets, pwede nyo makuha yung replay dito. Sa, eto. Eto yung pangalan ko dito guys. Ito yung pangalan ko. Pwede nyo mapanood, every worksheet merong replay. Okay? Para pag may worksheet kayo na hindi na-gets, hanapin nyo na lang yung araw na yon. Dito yung replay, guys. Okay? Pa-subscribe na lang din dito. Tapos, guys, take note, ulit. Last na ulit na to. Yung mga worksheets ko, guys, libre lang. Walang bayad. Okay? Hindi ko pinapabayaran, pati mga answer key ko, guys. Hindi ko pinapabayaran. Pwede nyo na lang kunin agad dito. May mga links every post. Okay? Siyempre naman, bago nyo gamitin, i-heart nyo na lang din. Guys, thank you guys ha. Ayun na, continue na tayo guys. Okay, number 30. Convert daw 0.85 hours papunta sa seconds. Take note ha, sa isang oras natin, meron tayong 3,600 seconds. 4 tsaka 2. 4 times 4, 16, 44. Abstract wala guys. So magiging gagawin natin dito is 0.85 multiplied by 3,600 para makuha niyo yung seconds guys. Okay? Okay. 0.85 times 3,600 it is 3,060. Ba't 36? 3,060 seconds. Okay, mapuro na yung lapis ko guys. Okay? Okay. Number 31 tayo, guys. Number 31. Eto, guys. Ang square root neto, guys, is ilan? 44, guys, ang square root neto. 44, guys. 42 ba? Feel ko 44 eh. Ay, 42 nga, tama. Kasi 4 times 5 is 40. Guys, sa mga shortcut ng square root, nakapost na dito sa TikTok. Shortcut for square root, nakapost na sa TikTok ko guys. Panoorin nyo na lang yung video para hindi ko na i-explain. Mahaba eh. Okay, panoorin nyo na lang yung video ng shortcut natin dito sa TikTok. Okay, di ko na i-explain to ha. May shortcut video na ako dito sa TikTok. Panoorin nyo na lang yun. Para matuto kayo. Number 32. A bag contains 6 na red, 8 na blue, tapos 10 na green. What is the probability of drawing a blue ball? Okay, blue ball daw yung makuha natin dapat. Ano yung probability nun? Take note guys ha, kailangan nating i-add muna lahat ng total ng bola. Tama, si Lala Luis. Good job. So, 6 plus 8 plus 10, it would be equal to 24, di ba? 24 ha? So, over 24 tayo. Ilan ba yung blue balls? 8, di ba? Ayan o, 8 blue. Eto guys, hindi pa to yung sagot. Okay, kailangan pa natin mag-lowest term. Guys, kailangan yung lowest term palagi yung sagot. Yung 8 over 24 is the same as 1/3. Hindi round off. Lowest term. Okay, lowest term lang. Guys, pag hindi nyo alam mag-lowest term, ngayon nyo na aralin. I-search nyo sa Red App kung paano mag-lowest term, okay? Kasi kailangan yan, guys. Kailangan nyo mag-lowest term palagi. Okay, number 33. 420 divided by 7 times 5 is 35. Plus 36. Ito guys is 36 ha. 6 squared is 36. 420 divided by 35 is 12. Multiplied plus 36, sorry. 12 plus 36, it would become 48. Lah, paano ko na-solve agad yan? Ito kasi guys, yung tinitignan ko dito. Okay, shortcut. Di ko lang alam kung nagigets nyo, okay? Di ko lang alam kung magigets nyo yung shortcut ko, pero ituturo ko na lang din. Diba kasi, diba? 420 divided by 35.
Ito muna yung tinitignan ko, first 2 digits. Okay, first 2 digits muna. 42 divided by 5 is what? 42 divided by 35 is 1, di ba? Matitira dito is 7. 70 divided by 35 is 2. Ayun na, para makasolve agad. Di ko alam kung nagigets yung shortcut ko, sa utak ko lang gumagana. Ewan ko guys, nagiging calculator na yung utak ko guys. Namimenta. Okay, 48 ah. Ewan ko guys. Okay, guys, recorded. Di ko alam guys, baka hindi rin magets. Okay, number 34 tayo. A number increases from 500 papuntang 575. Ano yung percent increase? Increase. Percent increase. New value na 575 minus old value natin na 500. Okay? Eto, ima-minus nyo lang dito. Okay, 500 minus 575 minus 500 is 75, di ba? Tapos, ang gagawin natin dito is ganito. Okay, ganito. Eto, ayan yung nasa taas. Tapos, yung old value natin, ayun yung nasa baba. Ayan na. Eto, i-lowest term muna natin. Lowest term. 300, 200, di pwede. So, 25. 3 over 20. 20 ba? 20, tama. Kasi nga, dinowest term ko lang guys ha. 70 divided by 25 is 3. 50 divided by 25 is 20. Okay, dito guys, ganito. Kung ano yung nasa taas, siya yung nasa loob. Kung ano yung nasa baba, siya yung nasa labas. Okay? Okay, ngayon, hindi pwede. Decimal place, tas mag-add ka ng 0. 30 divided by 20 is 1. 1 times 20 is 20. So, 10 to. So, 10. Mag-add ko ulit ng 0, bibring down mo yung 0. So, ilan to? 8, 5. 5 times 20 is 100. So, sagot natin is 0.15 or 15%. 15% or 0.15 ang sagot. So, letter boy. Gagaling. Eto lang ha. New value minus old value. Okay? New value minus old value. Yung difference nila, ilalagay mo sa taas. Okay? Ilalagay mo na sa taas. Eto ulit ha. Eto ulit. Same process lang din kanina. 3/4 ng isang number is equal to 60. Ano yung number na yon? Ano yung number na yon? Same process guys, imumultiply natin siya both sides by the reciprocal of the fraction. Okay, babalik ta rin nyo lang. 4 over 3, 4 over 3. Cancel out, matitira yung number natin. Number is equal to 60, i-divide mo lang siya dito. Tapos, imumultiply mo siya sa taas. 60 divided by 3 is 20, times 4 is 80. Para hindi na kayo mag-ratio method. Okay, para hindi na kayo mag-ratio method, guys. Ganyan lang ang shortcut para hindi na mag-ratio method. Okay? Okay, sabi niyo okay. Mas madali ito. Nakakalito pag ratio eh. Okay, number 36. 36. The angles of a triangle. Okay, pag angles ha, pag total angle ng triangle is 180 degrees palagi. Okay? Pag total angle ng triangle is 180 degrees palagi. Okay? 180 palagi yan. Walang dagdag, walang bawas. 180 palagi. Okay? Tapos, may ratio tayo na 4:5:6. Ang gagawin nyo dito, i-add nyo lahat to. Okay, i-add nyo lang lahat yan para makuha natin yung total na maghahati-hati. 4 plus 5 plus 6 is 15, di ba? Plinas ko lang yan plus. Okay, plinas lang natin. Okay, ngayon, yung 180 degrees na yan, i-divide natin by 15. Kasi 15 yung maghahati-hati, di ba? 15 parts. So, 12 yung magiging sagot. Yung 12 na to, ang ipang multiply natin sa value ng hinahanap, which is the largest angle.
Dito guys, 6 yung largest angle, di ba? 6, di ba? So yung 12 na yan, i-multiply mo ba siya by 6, it would become 72. So final answer natin would become syempre letter A. Guys, mag-follow tayo, hindi pa nag-follow ang kati ng ilong ko. Bakit? Bakit ang kati ng ilong ko? Angel. Angel guys, Angel. Angel tuloy. Number 37. 54 meters per second, i-convert mo siya into kilometers per hour. Okay, Formula 1. Formula 1 natin is times 3.6. Formula 1 siya, Formula 1. Okay? Formula 1. Eto siya. Sa mga hindi nakakalam ng mga Formula 1, Formula 2, eto yung shortcut. Screenshot. Screenshot guys, screenshot. Para alam nyo na yung shortcut ko, screenshot. Comment down pag na-screenshot nyo na. Formula 1 yung gagamitin kasi meters per second to kilometers per hour. Comment down pag na-screenshot nyo na, pwede nyo i-review after ng live. Okay, pwede nyo i-review after ng live natin guys. Okay? Okay. Okay na. Ayan na. Ayan na. Ngayon, ang gagawin natin is 54 multiplied by 3.6 muna. Okay, 36 muna. Mamaya nyo na ilagay yung decimal place. 4, 2. 324. Tapos 12, tapos 15. Ba't mali? Wait nga. Dito natin i-multiply. 54 multiplied by 36 muna. Mamaya nyo na ilagay yung decimal place, guys. 4 carry 2. So, it would become 32, 12 carry 1, 16 pala. 194.4 kasi may isang decimal place. So, ang sagot natin is 194.4 or pinakamalapit is 194. Sagot natin is letter C. No, but 108? Guys, wala na. Pinapatawan niyo ako guys, you know? Guys, sa mga hindi pa nagpa-follow thank you guys. Guys, sobrang thank you guys. Pa 95k na ako guys. Deserve ko ba to guys? Deserve ba? Deserve? Oh, last 200 followers na guys. Pa 95k na ako. But 3.6, pinay-screenshot ko na nga sa inyo, di ba? Hala kayo, pinay-screenshot na, bird. Dito guys, oh. Ayan guys, oh. Ayan guys. I-screenshot na para hindi kayo malito sa 3.6. Guys, wag nyo nang i-screenshot yung mga sagot. Ipopost ko naman to guys, libre lang, di ko pinapabayaran guys, di ba? Libre lang lahat yun guys. I don't care about the money. Yung mukhang pera ko guys, pero sa mga gantong bagay, libre na lang yung mga worksheets. Okay? Mukhang pera ko guys, pero libre lahat ng worksheets ko. Kaya mag-give kayo, pambawi. Wala na akong coupon ban. Nakikita nyo ba guys, puro scratch na yung ginagamit ko. Di ba kayo naawa? Di ba kayo naawa? Joke lang. Okay, eto. Eto ha. Eto kasi yung mga possible na kuha ng cards. Okay, eto yung mga possible. Pwedeng ace, 2, 3, 4, 5, etc. Eto sila, di ba? Eto lahat. Kahit anong braha yung bilhin mo, eto lang din yung laman. Thank you, Femisure. Standard deck, okay? Eto lang. Ang hinahanap is ano yung possibility na makakuha tayo ng face card. Okay, face card. Face card. Ito yung mga face cards natin, di ba? Ilan ba yung face cards? 3, di ba? 3 out of 13 possibilities. Kasi 13 lang naman sila. Ayun o, 3 out of 13. Thank you, Hazel. Okay, 3 over 13. Ayun na, wag na kayong mahirapan. 1 over 13. Alam, layo naman. Layo naman, Perg. Guys, kung magdodonate kayo ng scratch paper, samahan nyo na ng printer, ha? Thank you, Ed. Thank you, guys. Eto, ha. Sabi dito sa number 39. A man saves 25% ng kanyang salary. Thank you, Jack. Tapos, if he saves 22,500, how much is his salary? How much is his salary daw? Magkano daw yung kita niya?
Magkano ang kita mo, pre? Eto guys, yung 25% gagawin mong 0.25 ng kanyang salary is equal to 22,500. I-divide mo lang both sides by 0.25. 0.25. Or eto yung mas madaling way. Eto ang mas madaling way, guys. 'Di ba? Yung 25% is equivalent siya sa 1/4. 1/4 ng salary niya is equal to 22,500. So, i-multiply mo lang both sides by reciprocal of the fraction. Para hindi na kayo mahirapan, puro decimal pa eh. Okay? Cancel out. Cancel out. Salary niya is 90,000 pesos. Okay, 90K yung salary niya. Sana all. Letter C. Take note guys ha, yung 25% kasi is equivalent lang din yan sa 1/4. Okay, para hindi na mahirapan. 90K din naman to eh. Number 40. Sagot. Kati ng ilong ko, bakit? Bakit na ng ilong ko? Sobrang ate. Kati ng ilong ko, grabe. Wag sanang sipunin, guys. Pero sipon, ilang items? 45 lang. Okay, number 40, eto muna. 169 divided by 13 is syempre 13 pa rin. 13 squared minus 8 times 5 is 40, di ba? 13 squared is 169 minus 40, it would become 129 or letter C. Gagaling, gagaling. F? Ulo, ba't F? Ulo ka. Ba't F? 129. Okay, age problem. Ito, age problem ulit. Age problem. Ito. Dito guys, sa daughter, kung sino yung mas bata, siya yung magiging X. Si daughter is mas bata. Kaya siya yung magiging X, syempre. Si mother is 30 years na mas matanda sa anak niya. So, X plus 30. Ayan na. Ngayon, ang gagawin natin dito is gagawa tayo ng table. Sabi, in 5 years daw, di ba? In 5 years, meaning nun, plus 5. Okay, yung X na yan, lalagyan mo ng plus 5. Yung X plus 30 na yan, lalagyan mo rin ng plus 5. So, X plus 35 na to, di ba? Yung twice dito, imumultiply mo sa age ng anak niya. Okay, sa age ng anak, magiging 2 multiplied by X plus 5 is equal to X plus 35. 2 times X, 2 times 5. 2 times X is 2X plus 2 times 5 is 10. Is equal to X plus 35. Combine like terms lang guys. Combine like terms. 2X minus X is equal to 30 minus 10. Ay ba 30, 35? 35 minus 10. 2x minus x is x, 35 minus 10 is 25. So, 25 years old si anak. 25 si anak, si mother niya naman is 55. K. Tama ang gagaling nyo ah. Eto nga, 2 siblings have a total age of 54. Ayan na, layo. 2 siblings. Ito si sibling 1. Ito yung mas bata ha. Younger, tapos older. Okay. Younger, tapos older. Yung younger guys, syempre, paraging X yung mas bata, di ba? Tapos yung older naman is 54 na total minus age ng mas bata. Okay? Okay, ito kasi yan. Ito kasi yung ibig sabihin yan guys. Okay? Total, di ba? So, meaning, kabuuan ng age nilang dalawa. Eto si younger, eto si older. 54 minus x kasi nga, yung total nila, minus age ng younger, makukuha natin yung age ng mas matanda. Okay. Ngayon, sabi sa question, 6 years ago. Pag ago, guys, is minus ha, minus 6. Okay? So, yan, lalagyan natin dito ng minus 6.
So, x minus 6, tapos 54 minus x minus 6. 54 minus 6 is 48 minus x. Okay. Ngayon, yung twice guys, yung twice na to, imumultiply natin palagi sa age ng mas bata. Okay, sa age ng mas bata palagi yan guys. Okay, sa age ng mas bata. Eto na siya. Ngayon, ang gagawin natin is 2 multiplied by x minus 6 is equal to 48 minus x. Okay? Distributive property lang ulit. Distributive property. 2 times x is 2x minus 2 times 6 is 12. Okay? Is equal to 48 minus x. Take note ha, yung negative, pag transpose natin magiging positive, di ba? So, 2x plus x is equal to 48 minus 12 or 48 plus 12. Okay? Okay. 2x minus x is ilan? 3x is equal to 60, di ba? Tapos, divide both sides by 3 para matira si x. Ang x natin is 20 years old. Okay? Yung younger one is 20 years old. Siyempre, yung mas matanda guys is eto. 54 minus age ng mas bata na 20 is 34. So, 34 years old yung mas matanda. Guys, mas matanda yung hinahanap, hindi mas bata. Kaya 34. Ang katilang ilog ko, bakit yung ilog ko guys? Wala. Okay, 34 ang age niya. Eto ha. Number 43 ulit. Number 43. A box contains 3 red, 5 blue, tapos 7 na green. Okay, 3 red, 5 blue, tapos 7 na green. Ang tanong, kung bubunot tayo ng isang bola, ano yung probability na that is either red or green? Ay, ano yung probability na red o green yung makukuha natin? Take note ha, palaging gagawin natin is ipagpa-plus natin lahat to. Ipa-plus natin lahat. So, 7 plus 5 plus 3 muna. So, meron tayong ilan? 15, di ba? So, over 15 na yung probability natin. Either red or green. Ano ba yung red dito? Di ba ito yung red? Ito yung green. Red to, ito yung green. So, 3 plus 7 is 10. Ipa-plus mo yung red sa green. 10 over 15, or lowest term guys is 2/3. Dapat, malito dapat 2/3. Two-thirds guys. Okay, 2/3 ang magiging sagot natin. Dapat naka-lowest term palagi guys ha. Hindi pwedeng hindi naka-lowest term. Guys, mapapanood yung replay sa eto. Tapos, yung mga worksheets ko guys, makukuha nyo dito. Okay, screenshot nyo na guys. Screenshot. Dito nyo din makukuha yung mga answer key guys, kahit wag na kayo mag-screenshot ng sagot. Ay, wag nyo na screenshot yung sagot guys, please. Ipo-post ko na lang din. Last 2 items na tayo guys. Sa mga hindi pa nag-follow, mag-follow na kayo guys. Kasi mag-live ulit ako mamayang gabi ng 7:45. 7:45 PM guys, next. Okay? Yun na guys. Pinag-plus lang natin yung red at saka green. Kasi nga, red at saka green yung hinahanap. Okay? Yung replay, mapapanood nyo na lang dito. Okay? Ipo-post ko papaya or bukas guys. Okay? Guys, magla-live ulit ako mamayang gabi ha. 7:45 ng gabi hanggang 9:30 ng gabi. Okay? 7:45 to 9:30 ng gabi, naka-live ako. Kaya guys, mag-follow na kayo. Pa 95k na ako guys, so malapit na. Please guys, mag-follow na hindi pa nag-follow. Okay, ito yung tanong. Ang tanong, a bag contains 4 red, 6 blue, tapos 10 yellow. Okay, ano yung probability pag nagpili tayo ng bola, dalawang bola, take note ha, dalawang bola, walang palitan. Meaning nun, pag tinanggal mo na, hindi mo na ibabalik ulit. Okay guys? Okay?
Pag napili mo na yung blue, hindi mo na ibabalik ulit yung blue, tatanggalin mo na. Okay, una, first step, ipa-plus ulit natin lahat yan. Okay, ipa-plus nyo lahat yan. 6 plus 4 plus 10 is 20, di ba? Ilan ba dito yung blue? Ilan ba yung blue, guys? Di ba? 6 yung blue. Tapos, sabihin na natin, nakakuha ka ng blue. Okay? Sabihin na natin nakakuha ka ng blue. Siyempre, hindi mo na ibabalik. Kasi nga, without replacement. Yung 6 na blue, magiging 5 na lang. Kasi nakuha mo na nga yung isa, di ba? Di ba nakuha mo na nga isa? Tapos, yung 20 na balls, siyempre, mababawasan din ng isa. Kasi hindi mo na nga binalik eh. Okay, pag hindi mo na binalik, siyempre, mababawasan na. Ayan na yung probability natin. Pero guys, para mas madali, kailangan nyo lang i-lowest term yan. Okay, kailangan nyo munang i-lowest term. Okay, i-lowest term yun agad. Para mas madali. Okay, ito kasi yan. Yung 6 over 20 kasi, is equivalent yan, di ba? Sa 3 over 10 multiplied by 5 over 19. Tapos guys, pansinin nyo pa yung magka-diagonal. Okay, yung magka-diagonal guys. Yung 5, pwedeng i-divide by 5. So, 1 siya. Tapos yung 10, pwedeng i-divide by 5. So, magiging 2 siya. So, 3 times 1 is 3. Tapos, 2 times 19 is 38. Ito yung probability na makakuha ka na ganun. 3 over 38 or letter A. Take note guys ha, nabawasan yung bola natin kasi nga walang replacement. Pag nakabunot ka na, hindi mo na ibabalik ulit. Kaya minus 1 dito, minus 1 dito. Okay? Okay. Next, last number. Yan ang ilong ko. 2 balls. So nga guys, 2 balls. Ito yung first ball mo. Ito yung second ball. Di ba 6 kanina? Di ba 6 kanina yung blue? Siyempre, nakuha mo na yung isa. Magiging 5 na lang. Tapos yung total balls is 20. Nakuha mo rin yung isa. Magiging 19 na lang. Mapabawasan lang ng isa guys kasi yun yung unang bunot mo, di ba? Unang bunot mo, di ba? Halimbawa, may 20. Di ba? So, 20 yung mga bola. Pag nakabunot ka ng blue, aalisin mo na. Ilan na lang natira? Di ba 19? Tapos, mababawasan din ng isa yung blue. Kasi nga, inalis mo, di ba? Di ba? Di ba, di ba? Di ba? Number 45. What if red napili? Blue nga yung sinasabi, guys. Blue nga, di ba? Kaya ito yung blue yung kinuha natin. Pag red yung napili, ito yung red yung gagamitin mo. Kahit red, okay lang. Ito lang naman yung probability na makuha natin. Kahit red na pili niya, okay lang. Okay, ayan yung sagot. Number 45, 3 coins are tossed. Okay? 3 coins are tossed. 3 coins, guys. 3 coins ang natos. Okay, 3. Coin 1, coin 2, tapos coin 3. What is the probability of getting exactly 2 heads? Okay, exactly guys, sa eksaktong 2 heads lang. Okay, eksaktong 2 heads. Eto muna. Yung probability muna na puro heads yung makuha. Yung unang toss is puro heads. Tapos pwedeng tail yung una, tapos 2 heads. Pwede ring heads, tail, tapos heads. Pwede ring heads, heads, tapos tail. Okay? Pwede ring tail lahat. Pwede ring may tail dito, ay may head dito. Tapos tail, tapos tail. Tapos tail, head, tail, tapos tail, tail, head. Yung tinatanong na probability guys is exactly 2 heads. Wala po shortcut. Guys, binvisualize ko lang sa inyo kung para makita nyo. Okay? Ano yung probability na makakuha tayo ng exactly 2 heads? Ito diba guys? 1, 2, ilan pa ba guys? 3. 3 lang guys. So, 3 over 8 lang. Kasi eksaktong 2 heads lang yung hinahanap, di ba? 3 lang guys, letter C lang. Kasi 3 lang naman, di ba? Ito lang, ito, tapos ito yung may 2 exactly na head, di ba? Di ba, di ba? Ito, 3 tail, hindi pwede. 2 tail, 2 tail, 2 tail. Dito, 3 head. So, hindi pwede. 3 over 8 lang. Guys, GG's na ako guys. Thank you guys. Mapapanood yung replay dito. Okay?
Dito guys. Guys, GG's na mamayang gabi ulit. Mamayang gabi guys, ibang item set naman. 45 items ulit tayo mamayang gabi. 45 items at 7:45 PM. Okay? Guys, see you later guys. Tutulog muna ako guys, ang kati ng ilong ko. Bakit ang kati ng ilong ko? Kati ng ilong ko guys eh. GG guys, GG's. Thank you guys sa mga nanood. Thank you guys. Bye bye guys. See you later.